Ayan. Ano namatay yun? Namatay. I-shift lang yun ng ano ah. Ayan, no, namatay. Oh. Oh, sorry. I think I should switch it off. Wala na. Go ahead. Hallelujah. Praise God. Naputol po tayo, mga kapatid. I'm sorry po. Naputol po tayo, kaya mag-continue po tayo. Pasensya na po at suddenly, no? It was a sudden cut off ng ating internet. But right now, ayan, patuloy po natin. At Pastor, would like to continue? May continue. Ayan, praise God. At sinasabi nga natin that the greater the storm that will come to your life requires greater faith. No? Kaya kailangan po na ang ating pananampalataya ay, anong tawag dyan? Nasa stress test. Kailangan nakasalang sa pagsubok. Parang si Manny Pacquiao yan eh. Na si Manny Pacquiao kailangan niyang ensayo palagi, no? Kapag may pangalan ang kanyang kaharapin, kailangan niya mas matinding ensayo, yes. Di ba? Hindi yung kung kailan lang niya gusto, hindi pwede. No? Hindi pwede yung kung kailan niya gusto. Pagkus kailangan na discipline in life. Discipline. Kaya patuloy ang disiplina sa pagsubok. Ang pagsubok will bring you discipline in your life. Sa pagsubok brings discipline. Ang pagsubok po will shape you. Shape your character. Dito mo makikita ang iyong lakas at ang iyong kahinaan. Dito mo ma-measure ang iyong sarili. Nasaan na ba ako? No? Sa pagsubok. Kasi pag wala pong pagsubok, hindi tayo dumadaan sa storm. Walang paghamon sa buhay natin. Hindi lang lalago ang ating pananampalataya, hindi rin natin makikita nasaan ka na ba sa iyong pananampalataya. Hindi mo rin makikita. Life is so boring kapag walang paghamon sa buhay. Alam mo yan. Napaka-boring. Pero, sa oras na ikaw ay nabuhayan na sa salita ng Diyos, dito mo rin makikita ang mga bagay na masasakit na hindi mo nakikita noon. Dati, okay lang. Pero ngayon, bakit parang mahapdi na? Napapansin mo na ang mga maliliit na mga detalye ng buhay. Napapansin mo na ang mga, alam mo na yon, yung mga hirap na yung pinagdadaanan. Dati naman hindi eh. Dati naman ay parang agos ka lang ng tuwid, sabay ka lang sa agos, di ba? Pero ngayon, bakit ganun? Sabi nga ng iba, bakit kung kailan pa ako na born again, saka ko naman naranasan ang maraming hirap sa buhay. Actually, nandun na yun, dati pa. Hindi mo lang napapansin. Diba? Pero dahil gusto ng Diyos, pansinin mo. Gusto ng Diyos, tingnan mo. Bakit gusto ng Diyos tingnan mo? Pansinin mo ang mga mali sa iyong buhay. Kasi gusto niyang umayos ka. Gusto niyang maging matuwid ang iyong nilalakaran. Hindi lang sa basta gusto lang. Basta gustuhin mo lang. Hindi ganon. Kung hindi, magkaroon ka na talaga ng pagbabago, transformation sa iyong kaisipan, sa iyong puso, transformation, na meron ka ng mas malalim pang kaunawaan sa sinasabi ng Panginoon. Dati, sabay lang tayo sa mga sinasabi ng iba. Dati, okay na lang sa atin na hindi ka nagiging participant, active participant sa salita ng Diyos.
Akala mo yung salita ng Diyos ay ang dapat mag-actively participate nun ay mga pastors lang, mga leaders lang. Pero hindi pala ganon. Hindi pala ganon. Dahil ang gusto ng Panginoon, tayong lahat. Dahil ang salita ng Diyos, hindi lang naman yan para sa pastors or leaders. Para yan sa lahat. Dati, ayaw mong sumali sa, makilahok sa evangelism. Napakahirap para sa iyo ang evangelism. Pero panawagan yun para sa lahat. Di po ba? So, ngayon, nabubuksan na ang iyong isip. Ang gusto ng Panginoon ay lubusan mong maunawaan ang kanyang mga salita. At mangyayari lamang yan sa gitna ng paghamon. Doon mo matatagpuan ang pag-uunawa sa gitna ng paghamon. Hallelujah! Kaya nga, napakaganda na habang ikaw ay hinahamon, naalala mo ang salita ng Diyos. Naalala mo ang kanyang mga pangako. Hindi po ba? Napakaganda. Kaya nga po mga kapatid, no? Sabi ko nga, hindi lalabas ang uong ba yung tawag nun? Ang mushroom kung hindi ito tinatamaan ng kidlat. Kailangan i-charge mo na ang ground at lalabas yun. Kailangan i-charge mo na tayo ng salita ng Diyos upang matrigger ang ating faith. Kailangan ganun. Hallelujah. That the word of God, hallelujah, must thunder in our hearts. The word, the sound of God must thunder in our hearts. Tama po ba? Ito sabi ni Elihu kay Job. Look, God is all-powerful. Who is a teacher like Him? No? God is always teaching us. Into our storm, He's teaching us how to overcome. No one can tell him what to do or say to him, you have done wrong. Instead, glorify His mighty works, singing songs of praises. Everyone has seen these things, though only from a distance. Look, God is greater than we can understand. His years cannot be counted. He draws up the water vapor and then distills it into a rain. And rain pours down from the clouds and everyone benefits. Who can understand the spreading of the clouds and the thunder that rolls forth from heaven? See how He spread the lightnings around Him and how it lights up the depths of the sea. By these mighty acts He nourished the people, giving them food in abundance. He fills His hand with the lightning bolts and hurls them each at its target. The thunder announces His presence. The storm announces His indignant anger. Hallelujah! Kaya nga sinasabi ko na yung lightning ni God, gumuguhit yun sa ating himpapawid. Gumuguhit yun sa ating kalangitan. At kapag gumuhit yun, nakatarget yun exactly kung saan gusto ng Panginoon. Di ba? Ito yung sinasabi niya dito eh. He targets, meron talaga siya specific, kaya makikita mo yung kidlat. Meron siyang babagsakan. Hindi lang siya sasabog ng gano'n, kundi meron siyang babagsakan. Meron siyang specific na tatamaan. May pupuntuhan siya. At dun sa pinuntuhan niya, the ground will be charged with electricity and causes abundance of food. Hallelujah! Hallelujah! Grabe po. Napakaganda ng sinabi ni Lord, no? Kaya sabi niya, who can understand the spreading of the clouds, the thunder that rolls forth from the heaven? See how He spread the lightning around Him and how it lights up the depths of the sea. By the mighty acts He nourished the people by giving them food in abundance. He fills His hand with
lightning bolts and hurl each at its targets. Wow, ang ganda. Ang ganda po talaga. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. But you needed to face the storm. You needed to face the storm, mga kapatid. Kasama yan sa ating mga paghamon. Kasama yan. Basahin ko sa inyo. Pakita ko sa inyo na kasama yan, ha? Dito tayo. Buksan ninyo ang inyong mga aklat sa Deuteronomy 28. Buksan niyo ang inyong mga aklat. Ang inyong Bible sa Deuteronomy 28. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, praise God. At sabi niya dito sa verse 7, Deuteronomy 28 verse 7, no? Part ito ng blessing ni Lord, ng kasama ito na sa mga paghamon natin. Part yan ng blessing ni Lord. Kasi Deuteronomy verse 28 verse 7, sabi niya, the Lord will conquer your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will be scattered from you in 7. Hallelujah. He will stir your enemies. Tingnan natin sa New King James, no? Tingnan natin sa New King James ang translation na ito. Paano sinabi sa New King James verse 7? Hallelujah. Thank you, Lord God. Sapagkat yun nga ang sinasabi natin, kasama po yan sa blessing ni Lord ang paghamon. Sa New King James sabi, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come against you one way and flee before you 7 ways. Ayan. Kasama na i-stir up ng Panginoon ang mga taong hindi naniniwala sa iyo. Ang mga taong may sama ng loob sa iyo. For whatever reason. Kasama yan na i-stir up ng Panginoon na sila ay lalaban sa iyo. But only to be defeated. Hallelujah. Yun ang sabi. Only to be defeated. Sila ay matatalo din. Bakit tinayaan ni Lord yun? Sapagkat gusto niyang ipakita sa iyo na He is in control. That when you trust God, God will take care of you. Only in the storm of your life. Diba? Kaya nga, kailangan po natin na manatili sa Kanya. Na anuman ang iyong danasin, anuman ang bagay na mangyari sa iyong, anumang bagay na mangyari sa iyo at pinagdadaanan mo, gagawin mo siyang ang Diyos ay shelter o taguan mo. Ang kanyang mga salita ay iyong baluti. In good season, in bad season, whatever season ng buhay mo, ang salita ng Diyos ay magiging baluti mo. Ano ang tawag dyan? Shield, sanggalan, ano ba yun sa Tagalog? Panangga. Okay. Sapagkat sabi nga sa Psalm 91 verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and your protection. Amen. Dapat ito ang mga bagay na nasa puso mo sa oras ng iyong paghamon. Sa oras na na hinahamon ang iyong pananampalataya. Kaya dapat kalma lang tayo. Hindi tayo masyadong aggressive. Hindi tayo masyadong reactive. Hindi tayo masyadong palaisipan. Ano ba tawag doon? Nag-o-overthinking. Yes. Hallelujah. Hindi po dapat ganoon, no, mga kapatid. Hallelujah. Bagkus, alalahanin natin na ang Panginoon ay nasa atin at siya ay hindi nagkukulang sa atin. Si Martes Madorin sabi niya parang martilyo at pako din po.
Hindi babaon ang pako kung di pukpukin ng martilyo. Oo, totoo yan. Kaya nga, kung gusto talaga natin na manatili sa Panginoon, kailangan po natin magpasako. Hallelujah. Yes, Pastor. Amen. Hallelujah. Praise God. At pasensya na po na tayo ay naputol kanina sapagkat tayo po ay hindi natin malaman kung bakit nagulat din ako bakit tayo naputol ang ating internet. Maayos din ang lahat ito once na tayo po ay nandun na tayo sa ilipat na natin ang ating fiber optic. Amen. Hallelujah. Kaya pasensya na po. Hallelujah. And amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ano pa nga ba ang aming ma-share sa inyo kung hindi patuloy tayong magpagamit sa Panginoon, patuloy tayong magpapagal sa Kanyang mga salita. Tama po ba? At patuloy nating daranasin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Huwag tayong matakot sa anumang bagay na darating. Huwag tayong matakot na ang puso natin ay susubukin. Huwag tayong matakot na ang ating pinaniniwalaang salita ng Diyos ay susubukin sa atin. Dahil yan po ang nararapat. Yan po ang dapat mangyari sa atin. Na kahit anong oras o panahon na tayo ay susubukin, kailangan handa po ang ating puso. Sabi ko nga kagabi, sa pagtuturo natin, hindi po tayo out of reach sa mga pagsubok o sa mga anong tawag dito, sa mga ginagawa ni Satanas. Tayo naapektuhan pa rin sa kanyang mga paglilinlang. Naapektuhan tayo. Lalo pat hindi tayo subok sa salita ng Diyos. Maapektuhan talaga tayo. Kasi nandito pa tayo sa mundo. Hindi porket born again ka ay exempted ka na sa mga pagsubok o sa mga hamon sa buhay o sa mga ginagawa ni Satanas. Tingnan mo si Job. Believer naman si Job eh. O bakit sinubok si Job? Bakit hinamon ang kanyang buhay? Kasi nga, sa pamamagitan ng paghamon, sa pamamagitan ng paglakad mo, kahit sa panahon na ikaw hinahamon ng tadhana, ay masusubukan ang katapatan ng iyong puso. Kung gaano ka katapat sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Kaya maunawaan mong sabi nga ni Jesus, abide in me and my words abide in you. No? Apart from me, you cannot do anything. Totoo yun. Totoo yun. So, pagkailan mo malalaman yun? Kapag ikaw ay dumadaan sa mga paghamon sa buhay. Hallelujah. Kaya kung ayaw mo ng paghamon, mahirap. Hindi ka mababago. Hindi mababago ang iyong pag-uugali. Hindi rin mababago ang iyong kaisipan. Nandun ka pa rin. Hindi ka lalago sa iyong pananampalataya. Maraming bagay na dapat nating matutunan. Dapat na araw-araw ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa atin. Kasi sa sobrang dami na dapat nating matutunan. Kaya nga Jeremiah 33 verse 3, di ba? Sabi doon, call on me and I will answer you. And I will show you great and mighty things which you do not know yet. Hindi mo pa alam. So, ibig sabihin, marami pa tayong mga bagay na hindi natin alam, mga kapatid. Marami pang bagay na dapat nating pagdaanan at danasin upang makilala natin ng lubos ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Marami pang bagay na dapat na gustong iparana sa atin ng Panginoon sapagkat tayo ay kung tinitingnan natin ang ating sarili, tinatanggap natin ang sinasabi ng Diyos na tayo tagapagmana ng ating Panginoon, ay kasama ng ating Panginoong Hesukristo na maging katulad niya tayo. Kailangan po natin matutunan at makita, maranasan ang mga bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon.
Hallelujah. Tayo po ay, ano bang tawag dyan? Qualify. The Lord is qualifying us for His eternal kingdom. Hindi ko alam sa Tagalog yan, no? At tayo ay kailangan magiging qualified tayo sa pamamagitan ng mga maraming pagsubok. Hallelujah! Hindi po ba na napakagandang bagay pero na maunawaan natin ang kanyang mga salita at mas madali po na pagdaanan. Kaya nga, hindi po pag dumating ka sa pagsubok mo, sa iyong storm ng iyong buhay, sabi ni David, inaalala niya ang lahat ng mga kabutihan ng Panginoon na nangyari sa kanyang buhay, no? Sapagkat that's the time that you would recall the faithfulness of God. God has assigned many things for you. In your specific storm, God has assigned rescue. God has assigned people to help you. God has assigned situation that you would overcome. He designed that storm for you to pass through. No? Dinisenyo niya yung storm na yon para sa iyo lang, no? Na kapag ikaw ay dumaan doon, inexpect na ni Lord na hindi mo kaya yon. Inexpect na ni Lord alam niya ni Lord ang iyong kahinaan. Inexpect na hindi mo kakayanin yon. Kaya nga, nagsabi siya sa salita ng Diyos, through Paul, no? 1 Corinthians 10:13, that no temptation will come except what is common to man. And God is faithful, no? Ang Diyos ay tapat, hindi kanya pababayaan na this temptation will be greater than you are able. Hindi papayagan ng Lord yon. It is within your limitation. It is within your capacity. Kaya kahit na ikaw ay malaglag sa temptation na yon, kahit ikaw na ay natagpuan mo ang iyong kahinaan, no? Sabi nga niya ay bibigyan kanya ng kaparaanan. Sabi niya sa Tagalog, 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. So ito ay very common. Hindi mo masasabi, sobra naman si Lord, parang pasan ko ang mundo. Hindi totoo yun. Kasi sinabi na sa salita ng Diyos, ginawa na niya itong batas na ang pagsubok mo ay hindi lalagpas sa kakayanan mo. No? Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. That it becomes a law. It becomes a law to God na hindi hahayaan na lalagpas sa kakayanan mo ang pagsubok mo. So, ang ibig sabihin, kakayanin mo. Yun nga lang, ang mindset mo ay iba. Ang mindset mo ay sinasabi mong hindi ko kaya. Ang sabi ng Lord, kaya mo na, kaya mo. Kailangan mong dumaan sa pagsubok na ito. Kailangan mong dumaan sa paghamon na ito. Kailangan mong tayuan ang iyong pananampalataya. Kasi para sa iyo yan. Hindi kanya pabayaan. Sigurado. Kaya sabi nga niya, no? Sabi niya, pagdating ng pagsubok, bigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Hallelujah. Nandun na ang kalakasan ng Panginoon. Ang kailangan mo lang mag-agree. Nandun na. Nandun na ang pagtulong ng Panginoon. Ang kailangan mo lang ay sumang-ayon sa Kanya. Sige Lord, daanan ko to. Daanan ko to. No? Sumang-ayon ka lang sa Kanya. Alam niya na hindi Kanya pabayaan. Sabi nga niya sa Israel, sa Jeremiah 29:10, you will go through captivity for 70 years, but I will be there. Kahit dumaan ka, grabe yung paghamon na yon, 70 years na paghamon sa Israel. Pero sabi niya, I will be there. Kaya sa ating mga paghamon sa buhay, God is saying, I will be there. Ito yung sinasabi niya sa 1 Corinthians 10:13. I will be there. Hindi ko hahayaan na hindi mo kakayanin. Kaya kahit na nadapa ka, sasabihin ni Lord, bangon na, kaya mo. Kasi kakayanin mo, binigyan kita ng lakas para kayanin mo. Kaya mga kapatid, ang tanong mo siguro, bakit kailangan pang dumaan ako dito?
Kasi nga, ito ang kumikis-kis sa iyong pananampalataya na ang iyong pananampalataya magiging matatag. Kung walang pagsubok, hindi matatatag ang iyong pananampalataya. Kung walang paghamon, ang iyong pananampalataya ay hindi lalago. Hindi ka mamumunga. Kasi kailangan i-charge yan ng lightning ni God. Kailangan yan. Kung walang pagsubok, hindi mo maranasan ang kanyang unfailing love, ang kanyang higit na pagmamahal. Di po ba? Kung walang paghamon, hindi mo maranasan ang kanyang kapangyarihan. Kailangan. Dumaan ka lang dyan, basta daanan mo. Sabi nga ni David, no, sa Psalm 143, "Let me hear of your unfailing love each morning, for I am trusting you. Show me where to walk, for I give myself to you. Rescue me from my enemies, Lord. I run to you to hide me. Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on the firming footing." Wow! Hallelujah! Diba? Si David na ang napakaraming pagsubok sa buhay. Pero nagtitiwala siya sa Panginoon. Sabi nga niya, "Lead me by your spirit to move forward on a firm footing." Na sigurado yung iyong inaapakan. Sigurado ang direksyon ng iyong nilalakaran. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Kaya, huwag ka nang magtanong ang mga bagay na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon sa araw na ito kung ikaw man ay sinubok. Huwag mo nang tanongin. Sabihin mo na lang, "Lord, I agree." Sige Lord, lakaran natin ang panawagan na ito. Lakaran natin. At kapag ako ay nakalagpas na, maraming salamat. Sapagkat mga kapatid, panibagong antas ng pananampalataya kapag ikaw ay nakalagpas na. Hallelujah! Kami, nakikita ninyo kami na ginagamit ng Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin na kami ay exempted sa mga paghamon. Lalo lang po tumitindi ang paghamon. Lalo lang po umiigting ang mga kutya, ang mga oposisyon. Lalo lang po umiigting ang mga kuro-kuro na hindi tama ng iba laban sa amin. Sabi nga, dumadami nga yung kaaway na. Hindi naman natin sila inaaway, pero they just don't like us. But okay, wala namang problema doon. Hanggat tayo ay nabubuhay at nagtitiwala sa Panginoon at nilalakaran natin ang kanyang mga salita, then so be it. Then so be it. Hallelujah! Sapagkat, paano mo malalaman na tunay ang iyong pananampalataya kung hindi mo tunay na lalakaran ang salita ng Diyos? Amen? Hallelujah! Praise God! Ayan, sabi ni Sonia, walang pagsubok na hindi natin kaya kung tayong lahat ay magtiwala kasi po si Jesus ay kasama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Kaya sabi ni David sa Psalm 143:10, "Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on a firm footing." Teach me to do your will. Kaya kailangan po sa iyong matinding pagsubok, sabihin mo sa Panginoon, "Lord, turuan mo akong sundin pa rin, piliin
ang iyong mga salita. Piliin ang iyong kalooban kahit ako'y nahihirapan. Kasi kung ang paningin mo ay nakabali lamang, nakatingin ka lamang, fixated ka sa iyong pagsubok at hindi ka tumatawag sa Panginoon, mali din po yun. Hindi mo ma-overcome. Kaya kailangan mo talagang alisin mo ang iyong paningin sa iyong matinding hamon o subok sa buhay at tumingin ka sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya, turuan mo ako, Lord. Teach me to do your will. Kasi kung gusto mo ng shortcut, sundin mo si Lord. Sigurado matatapos ka agad yan pagka sinunod mo si Lord. Hallelujah! Ganun lang po ang ginawa ko. Ano po ang awit na yan? Awit 143 verse 10. No? Or Psalm 143 verse 10. Sa sobra po ng dami ng pinagdadaanan ko, na sobra po lubos, hindi na po magkasya sa isip ko. Sa totoo lang po, hindi na po magkasya sa isip ko ang mga nangyari sa amin. At meron pang ministry. All I have to do, I seek God. Kasi alam kong hindi ko kakayanin. Sinabi ko na lang sa Panginoon, Lord, teach me, show me the way out. At itunuro sa atin ng Panginoon. Habang sinasabi ko sa Kanya, hindi ko kaya. The Lord is sending people to help us. Habang sinasabi ko sa Kanya, napagod na ang katawan ko, Lord, I need to sleep. He comfort me. By the words of many people, God comforted me. Habang puno na ang isip ko at gusto ko nang mag-give up, sabi ng Panginoon, I will be there for you. Kino-comfort ako ng Diyos. Kailangan mo lang talaga magtiwala, kapatid. Kaya sabi nga sa akin ng kausap ko noong isang araw, alam ko matindi ang iyong pinagdaanan, Pastora. Alam ko naghihirap din, mahirap lagpasan ang iyong pinagdaanan. Pero I cannot find it in your face. You're still full of joy. Kasi pinili ko. Pinili kong magtago sa kalooban ng Panginoon. Pinili kong tumambay kay Lord kaysa tumambay sa aking sitwasyon. Amen? People around you may not help you. Pagkos magiging kabigatan pa sila. So, huwag kang mag-lean o huwag kang sumandal sa mga tao na nasa paligid mo. Pagkos magsumandal ka sa salita ng Diyos at makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Alam ko kayo dyan, mga kapatid, marami kayong pinagdaanan din. At ginawa na ang buhay namin na public spectacle para makita ninyo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay namin. Magiging example kami sa inyo, that to give you inspiration to trust God, no? To trust God. Kaya there is no excuse. Kitang-kita nyo na kami, no? God has exposed us to you who we are. God has shown His great power through us, and also He exposes our hearts to you. Kitang-kita nyo ang aming mga pinagdaanan at paano namin nalusutan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ko sinasabing madali, hindi po madali, sa totoo lang. Maraming pagkakataon na gusto kong sumuko. Maraming pagkakataon na sinabi ko sa sarili ko, ayoko na, Lord. Ayoko na, kasi hirap na talaga ako. Sobra na ang pain. Pero sinasabi ng Panginoon sa akin, yes, you can. Because I will go with you. Kaya mga kapatid, huwag ka sumuko. Ngayon pa, na alam mo na ang salita ng Diyos, di ba? Ngayon pa, na nakita mo na ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon ka pa susuko. Ngayon pa,
na pinapaunawa na sa iyo ang salita ng Diyos. Na hindi pala ganun kahirap. Madali lang sundin. Madali lang. Yun nga lang. Kailangan mo magtiwala. Kailangan mo magtiwala. Amen? Hallelujah. I still have joy after all I've been through. I still have joy. Amen. Yes. Wag na wag mong ibigay kay taning ang iyong joy. Wag na wag mong isuko sa kanya. Hallelujah. Wag na wag sapagkat napakahirap mo binild up yan sa Panginoon. Pagkatapos kunin lang yan ng ganon-ganon. No way. Kaya patuloy ka pa rin ngumiti. Patuloy ka pa rin tumawa. Tumawa na may pagmamahal. Diba? Iba yung tawa na nangiinis. Ito ay tawa ng may pagmamahal. Pure joy. Kailangan pure joy para ikaw ay laging nakangiti. Ano pa man ang sitwasyon ng iyong buhay. Kaya balik ka Lord, sabihin mo, teach me to do your will. Napaka-importante. Maunawaan natin ang kanyang kalooban. May your gracious spirit lead me forward on a firm footing. Wow! Ganda. Na ang bawat hakbang mo ay sigurado. Mahirap man, pero sigurado. Hallelujah. Amen. Kaya mga kapatid, ano bang sasabihin natin dito ay tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya. At siguro po ay tayo po muna ay manalangin. Okay, manalangin po tayo sa Panginoon. Lumapit sa Kanya. Hallelujah. Medyo maaga po tayo ngayon sapagkat hindi nga po sigurado ang ating internet. At gayon din po ay ayusin natin ang internet sa araw na ito. Pupunta po kami sa Globe para po ito ay maayos, no? Ayan, hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay dumako muna sa ating panalangin. At muli akong humihingi ng pag-unawa ninyo na nakailang beses po na naputol ang ating internet. Ayan. Praise God. Hallelujah. Sige na lang. Hawakan ko na lang. Ayan. Para hindi na mag-slide. Ayan. Praise God. Hallelujah. Amen. Let us pray po. Dumako po tayo sa panalangin sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Father in heaven, we worship you. We thank you, Lord. And we ask you to forgive our distrust in your word. We ask you, Lord, that you would help us, that, Lord God, our hearts be open to your words. Our hearts be open, O Lord God, to your commandments. Teach us to do your will day by day. And everything that we went through, we trust in you. For you and only you knows the end from the beginning. That, Lord God, you promised to send a man from far away or a bird of prey to fulfill your purpose. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I thank you, Lord, for these people that you have given unto us, O Lord God. In this moment of prayer, they have the prayer points, Lord. They have prayer requests in their hearts. I pray that you would answer us. You would open the heavens for us. That you will hear us as we pray and ask you to intervene in our lives. That all of us, O Lord God, are going through this path of trials and of the challenges in our lives. But it is written, as it is in the letters of Paul, that we can do all things through Christ who strengthens us. Let these words become dunamis. Let these words that, Lord, written in Philippians 4, that we can do all things through Christ who strengthens us, become truly be happening in us, O Lord God.
that we shall be an overcomer. Teach us to do your will, I pray. And as we confess our sins, hear us from heaven, even at this very moment. In Jesus Christ's name, amen and amen. Viewers around the world, begin to reconcile with God. Ask God to forgive even your mistrust in the Word of God. Yung mga doubts natin sa Word of God. Yung mga double-mindedness natin sa Word of God. Let us begin to ask God to forgive us. To forgive us and release us from that kind of mindset. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sapagkat hindi nagkukulang ang Panginoon sa atin. Sapagkat ang Diyos ay kailangan, ay nananawagan sa ating manumbalik na tayo sa Kanya. Hindi nga tayo pinahihirapan. Pero kailangan nating maging matatag ang ating pananampalataya. Kailangan nating danasin ang pagsubok na ito. Kasama siya. Kasama siya. God never said that you will go through this storm alone. He said, I will be there. Now let us trust God. Ask Him to forgive you. Ask Him. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako sapagkat sa mga panahon na sinabi mong ako ay lalakad sa pagsubok, ako ay hindi nagtiwala. Akala kong mag-isa kong hinarap ang paghamon ng aking buhay. But Lord God, you are there. Hindi ko alam na naroon ka pala, Panginoon. Naroon ka para ako ay akayin. Naroon ka upang ako ay tulungan. Upang ako ay samahan. Ngunit hindi ko batid yun. Sapagkat nakasentro ako sa aking emosyon. Sa aking damdamin. Patawad, patawad, patawad. Hallelujah. Hallelujah. Begin to ask God to forgive you now. Begin to ask God to reconcile, to put you back in that relationship with you as you ask for forgiveness. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Amen. Hallelujah. Lord, forgive us from all the doubts in our minds. Forgive us, O Lord God, when we are, Lord God, saying words that is against you. For we have spoken words against you. That, Lord God, in times of our difficulties, we did not trust your words. But rather we look at the pain and struggles in our lives. Forgive us. Forgive us, O Lord God. Sanctify us. Make us clean right now. Remove every deception of the enemy in our minds. And change us, I pray. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Begin to cast out right now every evil thinking. Every double-mindedness, say to that, I cast you out. I don't want you to remain in my mind. Hallelujah. Every doubts, say it, go. Doubts, go. Double-mindedness, go. I don't want you to remain in my mind. I don't want you to influence no more. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. And I will pray for you, even so right now. Hallelujah. Father in heaven, I thank you for the authority of the name of Jesus that you have placed in our lives. In our lives, O Lord God, right now we use that authority. That, Lord, we have authority over the snakes and the scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing by any means can harm us. Right this very moment, we use this authority against Satan. We use this authority against every bondages of sin in our lives. We use this authority, the authority of the name of Jesus, to break through on the bondages of the devil, or the limitation that the devil has put on us. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. 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 Right now, every spiritual darkness binding my people right now, whatever ways that the devil has bind you to him,
whatever ways that he has bind you to him, I break that bondage in the name of Jesus Christ of Nazareth. I break that bondage. I break that bondage in the name of Jesus Christ of Nazareth. Whatever ways that the devil has placed his chain to limit you, I break the chain in the name of Jesus Christ of Nazareth. I break the chain in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. 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 Right now, whatever sickness that is in the bodies of my people, I speak to the sickness. I speak to the disease in your body. You disease, you Parkinson's disease, you diabetes, you paralysis. Listen to my voice. Infection in the blood, infection in the skin, allergy, that's scoliosis, that's sciatica, that muscle pain, that barrenness, hallelujah, that gallstone, in the name of Jesus Christ of Nazareth, listen to my voice. I command you, come out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Come out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. You have no place in the bodies of my people, and I command you, go, go, go in the name of Jesus Christ of Nazareth. I speak to your bones, I speak to your muscles, I speak to your sinew, I speak to your every parts of your body, and I say, be healed. For the word of God says, I send my word to heal your disease and deliver you from all destruction. So I say to you, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let your muscles, your bones, your tissues respond to my voice. Be healed. Hallelujah. Be healed right now. Hallelujah. Be healed in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now begin to place your hand right now in your body, in the affected parts of your body, and say it with me. It is done for me. Jesus did it for me. He did it for me at the cross. He did it for me even today. He removed my sins. He removed my affliction. He removed my disease because He loved me. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Hallelujah. For those who are having a board exam or an examination that you need to pass, let us pray for you. Hallelujah. Father in heaven, Lord, we lift up these people who are having board exams or final exams, so Lord God, that your wisdom come upon them. That your wisdom, Lord, come upon them. Give them, Lord God, that wisdom to pass the examination or that board, I pray. That, Lord God, that victory that you will give them, O Lord God, they would remember it and lift your name on high as they give thanks to your name. Yes, Lord. Thank you for this wisdom that you will give to these people as they remember as they remember the answers to the questions. Lord, more wisdom be poured out unto them, I pray. Excellence in the Spirit, I pray. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. I specifically pray for every pastors and every leaders who are following the Stations morning devotion and learning the Word of God, learning the revelational knowledge of the Word of God. I pray that the Spirit of the Lord will come upon you and teach you even more. That the words that will come out from your teaching will purely from the Holy Spirit to change lives of many people, to let them see Jesus as they turn around, to bring these people to our Lord, to the fold of our Lord Jesus Christ, and they will be saved. Thank you, Lord God, for these people that you are using today.
these people, these pastors and leaders of the churches, that Lord God, make them the beacon light. Make them, O Lord God, the living churches. Make them, O Lord God, your spokesperson, that they may speak of your truth, purely your truth, as led by the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Now let us pray for your breakthrough and your blessing. Father in heaven, I thank you, Lord God, because you are our Jehovah Jireh. Let your blessing overflow these people. Let your provision overtake them. That, Lord God, whatever ways that the devil has bind them to debts, that bind them to difficulties in receiving their finances, cause a breakthrough in the name of Jesus Christ of Nazareth. Redeem these people, O Lord God. I pray that your breakthrough will come upon them. Let your blessing overtake them in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Now begin to say it to your heart and say, my breakthrough, my success, my healing, locate me right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Now, if you are new here in Tacency Morning Devotion and it's your first time to listen to the Word of God and that you have not received Christ from the past, if this is your first time and you want to give your life to Jesus, then let us pray together. Let me help you pray, and that angkinin mo ang aking panalangin, kapatid, and be blessed. The Lord, you will experience His presence. Let us pray, kapatid. Father, thank you, Lord God, for your word. Truly, O Lord God, my life is plagued with difficulties. But, Lord God, you promise to change, and I trust you. For there is no everlasting word than you. You only have that everlasting words and everlasting promises. Now, O Lord God, cleanse me from all unrighteousness. Forgive me of my sins. Wash me with the precious blood of Jesus. Let Jesus come to me and save my soul. Let Jesus show me the way. Teach me. Give me His Holy Spirit, that I may continually obey your commandments. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, save my soul. Amen. Hallelujah. If you have prayed with that prayer and truthfully believe, you must experience God. Hallelujah. Thank you, everyone. Tapos naman po tayo sa ating morning devotion. Kaya tawagin na natin si Pastor Vince. Hallelujah. Ayan po. Ayan. Teka. Baka dumulas ulit. Hindi nga kaya. Ayan. Hindi kaya. Ayan. Praise God. At mga kapatid, kababayan, hanggang sa muli, no, sa ating pong pagbabalik bukas, no, ayusin na ho namin yung internet connection. Hopefully, by this week, maayos po lahat yan. At by God's grace, ay tayo po ay makabalik po sa ating pong regular broadcasting, no? At maayos po lahat, no? At sa ngayon, pasensya muna po, no? Tsaga-tsaga muna po tayo sa mga ganitong platform. Amen? Kaya mga kapatid, kababayan, sa ating pagsubok, no? Start praising, no? And quit blaming, no? Tayo po'y lumakad po sa kalooban ng Diyos. Remember all the things that He has done in our life. Huwag ho natin kakalimutan yan. Ilan ho nakakalimutan natin pag tayo po ay dumadaan ng pagsubok, sinisisi natin ang Diyos, no? But rather, no, you have to remember what God has done for you. Amen? Any parting words? Hallelujah. Maraming salamat mga kapatid. Bago po tayo natapos ngayon, kasi ang dami po nating gagawing paglipat ng fiber optic at ating electricity and water. Kaya kailangan po nating asikasuhin yan ng madalian bago po tayo umalis at lumipat papuntang Abu Dhabi. Kaya mga taga Abu Dhabi dyan na nanonood sa atin, sumusubaybay sa atin, see you soon. See you soon. Napaka-igsi na ng panahon. More than almost 3 weeks na lang, no? At matatapos na. At ang araw na yan ay mabilis na dumarating sa atin. Kaya see you soon.
dunamis. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, at sa muli, bukas po, Hanggang bukas. magkikita po tayo muli. Sana at dalangin natin na hindi na ganito bukas, no? Nandito na ang fiber optic. Dalangin natin na mangyari yan. Na 24 hours ay maayos at hindi ganito na bigla tayong nawawala sa internet. Ayan. God bless mga kapatid. Ako po si Kuya Vince. Ako naman si Ate At Tess. patuloy po ang aming deklarasyon sa inyo. Ulan ng Ng pagpapala sa inyo at sa ating bansa. God bless you all. Bye.